Good morning everyone. So, ang pag-uusapan natin ay ang cancel culture. Ayan, so ito po yung cancel culture sa mga Pilipino. Okay, so lalo na po doon sa mga vloggers, sa mga content creators. Ayan, so marami po sa mga audience, no? Marami po sa mga Pilipino yung kapag hindi po sila natulungan nung tao na yun, ay mag-a-unsubscribe sila. Marami po sa mga Pilipino na kapag hindi nila gusto yung kanilang napapakinggan, nag-a-unsubscribe po sila. Na para bagang napakasama na nung tao sa kanilang paningin. Okay? So, bigyan ko kayo ng halimbawa. Maraming mga maliliit na mga content creators. No, maraming maliliit na mga content creators. Ang kanilang goal, siyempre sa umpisa, magpaparami ng mga subscribers. Magpaparami ng mga views. Okay, so gagawa ng content, mag-a-upload, and so on so forth. Na-monetize na yung kanyang account. So siyempre sa una, maliit yung kanyang kinikita. So ano ang gagawin niya? Gagawa siya ng isang content, nasa tingin niya ay tama naman, pero malakas yung hatak. In-upload niya. Yung content na yon ay hindi naging maganda sa pandinig ng ibang mga subscriber. Nag-unsubscribe yung iba. Okay, cancel culture. Hindi po inisip na yung nag-unsubscribe na yon, yung pinakang goal ng tao. Maaaring hindi kanya natulungan. Maaaring hindi mo gusto yung iyong napakinggan at napanood. Pero, kilala mo ba yung tao? Paano ba siya nakilala ng kanyang mga kaibigan, kababayan, kabarangay? Siya ba yung tao na madamot? Siya ba yung tao na masama ang ugali? Na dahil lang hindi mo nagustuhan yung narinig mo, yung nakita mo, napanood mo, nag-unsubscribe ka. Alam mo, marami pong ganoon. At ang nakikita ko pong solusyon sa kahirapan sa ating bansa, no? Sa kahirapan po sa ating bansa, ay suportahan natin lahat ng mga content creators. Lahat. Kahit hindi nyo kakilala, kahit kaaway ninyo, kahit hindi nyo gusto yung kanyang sinasabi. Bakit? Kasi at the end of the day, yung content creator na sinuportahan ninyo, kapag gumanda ang buhay noon, hindi mo alam, malaki pala yung kaya niyang ibigay sa kapwa. Diba? So, halimbawa po tayo, noong 2017, ayan, 2017 po tayo nag-umpisang mag-content. Hindi po tayo kumikita sa Facebook, hindi tayo kumikita sa YouTube. Bakit? Kasi po, mababa yung kinikita natin. There's one time na kumita ako ng 140,000 pesos. Naisipan kong mag-charity. So, nagpunta kami ng kaibigan ko sa Montalban. Oo, sa Montalban yata yun. Yes, sa Montalban. Sa isang liblib na, hindi naman siya liblib, kumbaga far-flung area kung tawagin. Doon ko nakita yung mga bata, maliliit na mga kababayan natin na mga elementary, wala silang baon, walang tsinelas, sira-sira yung tsinelas, and so on so forth. Nagpakain tayo, nagpa-feeding program tayo. And then yung kasagsagan po ng pandemic, medyo malakas po yung ating kinikita. Kasi yung topic natin, politics. Malakas yung kinita natin. So nagpunta ulit tayo sa lugar na yon. Nagpamudmud naman tayo ng pagkain, bigas, ulam, mga delata. Bilang profesor, nag-upload ako ng mga subjects, mga lecture, mga topics. Walang nanood.
wala man lang nagko-comment. So wala akong kinita. Wala akong kinita. Paano ako makakatulong? So bumalik ako sa politics. Nag-discuss uli ako sa politics. Actually, ayokong i-discuss ang politics sana eh. Pero yun yung time na kumikita tayo kahit konti. Ang ginawa ko dito sa barangay namin, pero na kung tinawag na dalawang kaibigan, pinagluto ko ng pansit, saka pinabili ko ng styro. Yun, nag-donate kami doon sa barangay. So maraming natuwa. So sana ganito rin guys, no? Halimbawa meron kayong kakilala o nakikitang mga nag-uumpisang mga vloggers. Ako po nag-uumpisa pa lamang din po tayo, no? Mga vloggers na nag-uumpisa. Para mas marami po yung yumaman o magkapera. Halimbawa ako, matulungan ninyo ako, mag-subscribe kayo, di ba? So halimbawa mag-subscribe kayo, kumikita ako, nadagdagan yung mga kumikita sa Pilipinas, nabawasan yung mga naghihirap. So halimbawa may sinuportahan kayong 100 na mga content creators na napakahihirap ng buhay. Meron isang dating nagbabasura. Nalimutan ko yung sumasayaw sa kalsada. Yun, yung sumasayaw sa kalsada. Dati siya hindi ko alam kung nagbabasura talaga siya, pero mahirap lang siya. Nagbabasura. Dahil umangat yung kanyang buhay, ngayon siya naman yung nagbibigay ng buhay. So ibig sabihin tumutulong siya. Meron pa isa si J-Vlog ba yun? Magkapatid siya, ate niya saka siya, yung vloggers. Yung ate niya ay PWD, may karamdaman. No, may karamdaman yung ate niya. Hindi ko alam yung istorya, no. Sobrang hirap ng buhay nila, wala silang magulang. Silang dalawa lang magkapatid yung nagtutulungan. Yung lalaki actually ang pinakang breadwinner. Siya po yung nag-aalaga sa ate niya, siya rin yung nagbibigay ng mga pagkain, baon doon sa kanyang mga kapatid. Siya lahat. Nalimutan ko yung pangalan nun eh, yung lalaki na yun eh. Yung ate niya, suddenly, habang pinanonood ko yung vlog niya, tuwang-tuwa ako. May anak. Biglang nagkaroon ng anak. So, to cut the story, ang balita ko doon ay ginahasa yata yung kanyang ate. So, kahit na ginahasa yung kanyang ate, siyempre, andun pa rin yung pagiging ina. So, eto na. Marami yung tumulong, nag-subscribe sa kanya, naging content creator siya. And then, itong nakaraan, no, 2 beses ko na siyang nakita. Itong nakaraan lang, nagpapakain na siya. Nagdo-donate na siya ng mga pagkain. Gumagawa na silang dalawa ng charitable na mga gawain. Nakakatuwa. Diba? Nakakatuwa. So yung mga ganun ba, guys, suportahan natin. Di nabawasan na naman ng mga mahihirap. Meron pang isa na natutuwa ako, si Dr. Ronnie Endozo. Meron siyang negosyo. Sino yung kanyang mga tauhan? No, yung mga tauhan niya, doon ako humahanga. Ang husay niyang kumuha ng mga tauhan. So ngayon, dahil mahal niya at nakikita niya yung mga tauhan niya, nagsisikap, very hardworking. In return, lahat ng mga benepisyo, magagandang bagay ay ginagawa ni Dr. Ronnie Endozo para sa mga tauhan niya. In return, yung suporta natin sa kanya, umabot na yata siya ng 2 million subscribers. At marami na siyang natutulungan. Diba? Siyempre, wag natin kalilimutan yung pinakang napakabait na content creators, influencers, Ivana Alawi. Oo, kumikita yung mga vloggers na yan, kumikita lahat. Pero wag niyong isipin na kumikita lang siya dahil sa kanya. Ang isipin ninyo na pabuti ninyo yung buhay ng tao. Who knows? In the future, isa ka sa mabigyan nila ng tulong. Kaya subscribe na kayo sa aking channel.